Ito ang tinatawag na pantheist, mga kapatid. Ang taong naniniwala na ang universo ay Diyos. Yan na naman. Yan ang hindi po, yan po ang tinututulan ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Ngayon, pupunta tayo, ang kalikasan ng Diyos, the nature of God. Okay, number 1. Basahin natin sa John 4:24. First John? John lang, John. May first, second, third John, pero John lang. John chapter 4, verse 24. 24. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Wow, yan mga kapatid, napakaliwanag. Ang Diyos ay Espiritu. At ang sa Kanya'y sumasamba, kailangan magsisisamba sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang Diyos, ang nature ng Panginoon, Espiritu. Kaya sa ating pagtitipon, mga kapatid, kailangan isang tabi muna natin yung makamulong pag-iisip. Amen? Para kung nais po natin na maramdaman ang kapangyarihan ng Panginoon na siya buhay, kailangan sambahin siya. Wala ibang iniisip kundi ang ating Panginoon na ang kanyang kalooban, ang tanging masusunod, hindi po ang ating sariling kalooban. Yan po ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Buksan natin ang 1 Timothy chapter 1 verse 17. 1 Timothy chapter 1 verse 17. At para makapaghanda ang iba, 1 John chapter 4 verse 12. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Yan po mga kapatid, ang kalikasan ng Diyos, invisible, immortal, hindi nakikita, hindi mamamatay. Okay? Yan po ang nature. Yan po ang kalikasan ng Diyos. Hallelujah. So next, 1 John chapter 4 verse 12. No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us. Amen. His So love now, is perfected in us. yes, amen. So tingnan nyo ang nature ng Diyos, mga kapatid. No one can see God at any time. Kasi sa Old Testament, mga kapatid, walang sinumang mabuhay na nakakita sa Diyos. Kaya, yan po ang kalikasan ng Diyos. Pinag-usapan po natin ang kalikasan o nature ng Diyos. Okay, Luke chapter 24, verse 39. Luke chapter 24, verse 39. 29. No, 39. Behold my hands and my feet, that it is I myself. Handle me and see, for a spirit hath no flesh and bones as ye see me have. Ayan. You see? So, ang nature ng Diyos, pinag-usapan pa natin ang nature ng Diyos, walang laman at walang buto. Amen. So last, basahin natin ang Psalms 139 verses 7 and 8. Psalms chapter 139 verses 7 and 8. Psalms 139. Saan ako paroon na mula sa iyong espiritu o saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Verse 8. Kung sumamba ako sa langit, nandiyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito ikaw ay nandoon. Okay, isa pa sa kalikasan at katangian ng Diyos, ang Diyos ay nasa
lahat ng tao. Kaya, sa harapan ng Diyos, ang tao, no place to hide, nowhere to go. Dahil ang Diyos, saan ka man paroroon, kagaya ng ating nabasa, saan ka ako sasampa sa langit, nandoon ka. Ako na may bababa sa sroon, naroon ka. Eh ngayon, sasabihin mo na, doon ka ako magtatago sa pinakasulok-sulukang pinakamalayo, nandoon ka rin. O sabihin na natin, hindi na ako makikita ika ng Panginoon dahil magtatago ako sa dilim. Pero ang sabi ng Panginoon, ang dilim, kaparis sa liwanag. Wala tayong mapagtaguan. So the nature of God is omnipresent. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Next, ang Diyos ay may personality or katauhan. Siya ang may damdamin. O nga, tingnan na po natin. Basahin natin Romans chapter 9 verse 13. Tapos Psalms 79 verse 5. Kung may damdamin, personality. Kumbaga sa nakakaramdam. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Okay, may damdamin. You see, yung sabi nga, Esau, as I hated, and Jacob as I love. Okay, may damdamin. Siya rin po ay may katalinuhan. Basahin natin. Sige, Psalms 79 verse 5. How long, Lord, wilt thou be angry forever? Shall be jealousy born like fire. Okay, you see, may damdamin dahil, umiibig at saka marunong din magalit. Okay, now next. Siya ay may katalinuhan. Romans chapter 11 verse 35. Okay. Romans chapter 11 verse 35. Or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again. Okay. So, may katalinuhan. May kaisipan. Praise God. Now, may kakayahang mga tuwiran. Sige, buksan natin. May kakayahang mga tuwiran. Isaiah chapter 1 verse 18. Tapos Ephesians chapter 1 verse 11. Sige, Isaiah muna 1:18. Kakayahang mga tuwiran. Sige. Then Ephesians chapter 1 verse 11. Come now and let us reason together with the Lord. Do your sins to us secret as scarlet, we shall be as white as snow. Though we be red like a crimson, we shall be as a wool. Amen. So, challenge ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, na alay kayo. Kayo'y mga tuwiranan, sabi ng Panginoon. Tapos ang sabi ng Panginoon, kahit pangin yung kasalanan, gaya ng matingkad na mapula, ay ating papuputiin gaya ng balahibo ng tupa. Kaya magsiparito kayo. Bring forth your strong reason. Kaya may tinatawag na pangangatuwiran. Okay, Ephesians 1:11. In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him, who worketh all things after counsel of His own will. Amen. He worketh all things after the counsel of His own will. Ayan. Wow, talagang kumbaga sa kaya nga, nanglalangin niya ang tao. Talagang nagpasya siya mga kapatid, nanglalangin ang tao. Meron siyang tinatawag na counsel sa kanyang kalooban, may pangatuwiran. Lastly, ang Diyos ay
iisa. Ayan, hindi natin mapasubalian. Tingnan natin, Deuteronomy chapter 6, verse 4, then James chapter 2, verse 19. At saka Mark chapter 12, verse 32. Unahin muna natin, sige, kung sinong nakakita, Deuteronomy chapter 6, verse 4. Saka sundan nyo naman yung James chapter 2, verse 19. Deuteronomy, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ayan. Talagang ang Diyos ay iisa. Hear, O Israel. Pakinggan nyo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisa. James chapter 2, verse 9. Natapwat ang kapatid na mababang kapalaran. Chapter 2, To, verse 19. Verse 19, brother, excuse me. Verse 19. chapter 2, verse 19. Thou believest that there is one God, thou dost will. The devils also believe and tremble. Yes, ayan. Tingnan niyo po mga kapatid. Sabi nga, nagsisampalataya kayo ng Diyos ay isa, mabuti ang inyong ginagawa. So kapag ikaw ay naniniwala na mayroong iisang Diyos, mabuti ang iyong ginagawa. Ngayon, sabi ng iba, kasi ayaw lang tanggapin na iisa lang na hindi iisa ang Diyos, tingnan nyo, ang reasoning katuwiran nila na ang demonyo man, kaya hindi sapat na maniwala lamang tayo sa isang Diyos. Kasi ang Diablo, si Satanas, naniniwala at nanginginig pa. Well, ang ating katwiran dito mga kapatid, lalong na ipapalitaw natin ang katotohanan na meron lamang talagang isang Diyos. Dahil si Satanas, bago siya naging Satanas, siya si Lucifer, son of the morning star, no? Right? Son of the morning. Ngayon, kasama talaga ng Diyos si Lucifer. In fact, siya po ang isa sa pinakamataas na ranking official sa yung mga anghel, si Lucifer. So, nakita niya talaga, napatunayan na saksiyan niya na meron naman talagang isang Diyos. Ngayon, dahil gusto niya na higitan pa ang Diyos, kaya nga nagalit ang Panginoon, instead na Lucifer, nagkaroon tuloy siya na title na the Dragon or the Serpent. Kaya nung siya, inihagi siya dito sa lupa. Yan ang katotohanan na tungkol sa paniniwala na iisang ang Diyos. Si Satanas o ang Diablo nagtatapat, nagsasabi siya ng katotohanan na meron lamang isang Diyos. At dito natin mapatunayan dahil nagsasabi siya ng katotohanan, nanginginig pa. Kaya, para sa mga naniniwala na may isa ang Diyos, mabuti ang iyong ginagawa. Dahil ang Diyos ay mapanibugubin, ang Diyos ay siluso. Siya lamang ang lumalang ng langit at ng lupa. Buksan natin Isaiah chapter 45, verse 24. Isaiah chapter 45, verse 24. Pagkatapos, Isaiah pa rin, Isaiah chapter lamang sasabihin ng isa tungkol sa akin, ang katwiran at kalakasan. Sa pagkatuwid bagay sa kanya, nagsisiparoon ang mga tao at ang lahat na... Excuse me, sister. 44. Chapter 44, verse 24. Tapos Isaiah 43, verse ano yun? Thus saith the Lord thy Redeemer, and yan. redeemed from the womb. Ayun. I am the Lord that maketh all things that
stretcheth forth the heavens alone, spreadeth abroad the earth by thyself. Ayan, ayun, sabi ganito ang sabi ng Panginoon ng aking manunubos. Oh, sabi gano'n. Na siya ang nagladlad, siya ang nagladlad ng lupa, ng langit, na mag-isa at naglatag ng lupa sa pamamagitan ng kanyang sarili. So, siya lang talaga mag-isa. Okay? So, tingnan natin ang Isaiah 44 verse 8. Fear ye not, Oh. neither be afraid. Oh, Of that yeah. I told thee from the time, and have declared it. Uh-huh. Ye are even my witnesses. Is there a God beside me? Yeah, there is no God. I know not any. Wow, kita nyo mga kapatid at sabi, huwag kang matakot! Sabi na ba, fear not! Ha? Sabi nga, nagtanong pa ang Diyos dito. Sabi niya, meron pa bang Diyos liban sa akin? Wala na akong nakikilala pang iba. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya yan po mga kapatid, pinatunayan po ng banal na kasulatan na meron lamang iisa ang Diyos. At mapalad po tayo dahil po tayo ay naniniwala na meron lamang iisa ang Diyos. At sabi pa, mabuti ang ating ginagawa. Dahil ang sinumang naniniwala na higit sa iisang Diyos, mga kapatid, hindi po natutuwa ang Panginoon sapagkat siya po ang Diyos na mapanipod. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Tingnan natin ang mga katangian. Alas 9 pa lang. Ang mga katangian ng Diyos, divine attributes. Ito na, kanina, ang yung nature niya, no? Ngayon, ang katangian naman. Okay? Pag-aralan natin mga kapatid. Ang mga katangian, ang mga ito ay ilan sa mga katangian ng Diyos. Una, divine attributes, buksan natin. Buksan natin ang 1 Chronicles. 1 Chronicles chapter 28 verse 9 and Psalms 94 verse 11. Sige. Chapter ano this one? First Chronicles chapter 28 verse 9. Saka Psalms 94 verse 11. And thou, Solomon, my son, know thou that the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind. For the Lord searcheth all hearts and understandeth all the imaginations of thoughts. If thou seek him, he will be found of thee. But if thou forsake him, he will cast thee off forever. Okay, so yun, pinaalam kay Solomon nung dinidictate ang temple mga kapatid. At sabi niya, ako ang Diyos, nakakaksiyasa ng puso. Nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Kaya wala po tayong itatago sa harapan ng Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya nga, sabi nga ng Jeremiah 17, 9. Sige, baka mabuksan ninyo Jeremiah chapter 17 verse 9. Ibukas muna nyo para bigyan natin ng another reference. Bago ang Psalms 94 verse 11. Jeremiah 17:9. Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? Okay, so next verse. Verse 10. Verse 10, I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Amen. So, ang Diyos, ang isa sa attributes o katangian ng Panginoon, nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kaya dyan sa Jeremiah, walang sino man nakakaalam ng puso ng tao. Pero ang Diyos, ang tanging nakasisiyasa ng puso. Psalms 94 verse 11. Nalalaman ng Panginoon ang
mga pag-iisip ng tao Ah. na sila'y pawang walang kabuluhan. O Yosef, hindi heart, pati pag-iisip. Kaya walang ligtas sa omniscient ng Panginoon. Nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Ganyan ang Diyos. Kaya wala po tayong maitago sa kanyang harapan. Lahat ay alam ng Panginoon. Kaya, kung mayroon tayong nalalaman natin na tayo'y nagkamali, nagkasala, kailangan ikumpisal natin sa Diyos yan. Dahil kahit hindi mo sabihin yan, alam niya. Pero kung tayo po ay magpakumbaba at tayo po ay manalangin, tumingin ang tao, then tayo po ay patakalawin ng Panginoon. Number 2, ito pa ang attributes at kalikasan ng Panginoon. Makapangyarihan sa lahat. Sa English, yung tinatawag na omnipotent. Omnipotent. Makapangyarihan sa lahat. All powerful. Job chapter 42. Job chapter 42 verse 2 at saka Jeremiah 32 and verse 27. Job chapter 42, verse 2. I know that thou canst do everything, and Oo. that no thought can be withholden from thee. O Yese, wala talagang ang lahat nagagawa. Walang bagay na hindi magagawa ng Panginoon. Jeremiah 32. Jeremiah 32, verse 27. Jeremiah chapter 32 verse 27. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Wow, yun. Yan ang tinatawag na katangian ng Diyos. Siya po ay makapangyarihan sa lahat. Meaning, wala pong mahirap para sa Kanya. Kaya kung naniniwala po tayo na makapangyarihan ng Panginoon, then, siya po talaga ay maasahan. At siya po ay ating malalapitan. Siya po ang ating kanlungan. Siya po, mga kapatid, ang kasagutan. Kung ikay naniniwala na makapangyarihan ng Panginoon, lahat ay may pangyayari sa Kanya. Lahat ay hindi mahirap. Magagawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Amen! So, siya po ay omniscient. Nakakaalam ng lahat ng bagay na pag-aralan na po natin. At siya po ang tinatawag na omnipotent. Siya po ang all-powerful. Then, omnipresent. Naroroon sa lahat ng dako. Okay? Basahin natin ng Matthew 18:20. Naroroon sa lahat ng dako. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Yan po talaga yung ating favorite verse na kung saan hindi po tayo nalulungkot o nawawala ng pag-asa kung ilang piraso lang naririto. Dahil yan po ang isa sa katangian ng Panginoon. Pag pinag-usapan ng kanyang pangalan, kahit 2 o 3, naroon siya sa ating kalagitnaan. Praise God! Ano pa ang mga katangian ng Panginoon? Basahin natin sa Psalms 99 verse 5, then 1 Peter chapter 1 verse 15. So ano ba ang katangian ng Panginoon? Bukod siya po ay makapangyarihan, sa lahat ng dako, nakakaalam ng lahat ng bagay, ito pa ang isa sa katangian ng Panginoon. Okay, we have 15 minutes left. Okay, sige pakibasa. Banal, holy. Yan ang isa pa sa katangian ng Panginoon. Psalms 9:5 99. at 90. Psalms 99 verse 5. And 1 Peter 1:15. si Moses at si Aaron, exalt ye the Lord our God and worship at this
apostle, for he is holy. For He is Holy. holy. 1 Peter chapter 1 verse 15. Moreover, I will endeavor that he may be able after my decease. 1 Peter 1:15. First Peter. First Peter chapter 1 verse 15. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Yan. So, isa sa katangian ng Panginoon, attributes of God is holy. Thou art holy. Siya po ay banal. Ngayon, doon po sa ating nabasa sa 1 Peter chapter 1 verse 15, na or as he which hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation. So, palibhasa siya po ay banal, kaya tayo po ay pinalalahanan na tayo din naman ay mga pakabanal sa lahat ng uri ng ating pamumuhay. Upang sa gayon, makikita po natin ang Diyos. Okay, now, walang pasimula at walang katapusan. Psalms chapter 90 verse 2 and 1 Timothy chapter 1 verse 17. Verse, ano Pastor? 90 verse. Okay, verse 90, verse 2. Before the mountains were brought forth, Mm. ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. Yan, bago lumitaw ang lupa o anumang bagay mga kapatid ang sinuko, ikaw ay walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Yan ang Diyos. Lastly, meron pang kwan, sige, 1 Timothy. 1 Timothy chapter 1 verse 17. Pagkatapos 1 Timothy chapter 6 verses 14 to 16. Yan ang katapusan. Amen. That thou keep this commandment without spot, Hmm? unrevocable, until the appearing of our Lord Jesus Christ. So, yan po mga kapatid, walang kamatayan. Walang kamatayan. No? Kaya nga, ingatan ninyo ang aking mga utos na walang lunas. Dahil siya ang walang kamatayan. Okay, last verse, 1 Timothy chapter, last verses, 1 Timothy chapter 6 verses 14 to 16. Okay, yung mga talata na yan. Yan tayo magtatapos sa tinatawag na the attributes of God. Yung katangian niya, katangian. Kung For ano thou keep this commandment without spot, unrebukable until the appearing of our Lord Jesus Christ. Which is in his time he shed you, who is the blessed and omnipotent, the King of kings and Lord of lords. Amen. So, yan po mga kapatid. Walang kamatayan, no? Praise God. Purihin ang Panginoon. Sabi niya, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Yesu Cristo. Praise God. Na sa kanyang kapanahunan ay ipahayag siya na mapalad, tanging makapangyarihan, hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. Sa purihin ng Panginoon, dahil sa nalaman po natin mga kapatid kung ano nga po talaga ang kalagayan ng Diyos, dahil bago po na tayo na makarating sa Kanya, hindi na po tayo masurpresa mga kapatid, sapagkat nalalaman po natin
ang kalagayan ng ating Panginoon. Kaya nais ng Panginoon na habang nandito po tayo sa lupa, kilala po natin siya ng kalubusan. Praise God. Hallelujah. So, pansamantala mga kapatid, dito po natin tinatapos yung ating Sunday School. Ang mga katangian ng Diyos o divine attributes. Praise God. So, siya po ang omnipotent, omniscient, omnipresent, immutable. Ibig sabihin ng immutable, hindi nagbabago. Siya po ay holy. Walang katapusan, walang kasimula, walang katapusan. Righteous, a righteous God, at hindi nakikita, walang kamatayan. So, yan po ang Diyos. Pinag-usapan natin ang kalikasan ng Diyos. Ngayon, sa message, mayroon tayong atin pong explain kung bakit ang ating Panginoong Hesus Kristo ay nagkaroon din ng ganitong katangian. Na salungat naman kung titingnan natin, salungat naman kung talagang tingnan natin ang katangian ng Diyos, walang kamatayan, hindi nagbabago, hindi pinanganak. Kaya mamaya sa message, malaman po natin para hindi tayo ma-confuse tungkol sa tinatawag na the dual nature of Jesus Christ. Pag nalaman po natin ang dalawang kalikasan ng Panginoon, hindi po tayo ma-confuse, hindi po tayo mag-alinlangan, talagang meron lamang talagang iisa ang Diyos. Hindi pwede dalawa, hindi pwede tatlo o higit pa. There is only one God. Everybody say praise the Lord. Praise God. Palagpagan po natin mga kapatid, purihin ka Panginoon. Dakilan sa dapatan na lamang po namin Panginoon ang iyong katangian, kaya nararapat na kami Panginoon ay manikluhod at sumuko Panginoon at gawin ang iyong kalooban dahil sa ganang amin Panginoon. Dapat po kaming ikaw na magpakumbaba, dapat po kaming matakot sa iyong kalagayan Panginoon dahil ikaw ang Diyos na omnipotente, omnisciente. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at ikaw din po ang Diyos na hindi nagbabago at ikaw din po ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Purihin ka Panginoon ngayon at magpakailanman. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah.